and I became mayor of Olongapo for 13 years. So I know local government very, very well. We did the color code, we did disciplining, we did peace and order. Ours was a very peaceful town when I was mayor. Mga Pilipino yan, unang-una. Pakita mo naman na mahal mo yung bansa. Maraming tayong walang trabaho. Pag 40 anyos ka, mahirap ka na makahanap ng trabaho rito. Maraming contractual. Wala tayong foreign direct investment na dapat dalhin dito para sa ganon magawa at magkaroon ng pagkakataon ang mamamayan makakuha ng mahusay na trabaho. At alam ko, ang puso at damdamin ko ay nasa bayan. Magandang araw po. Welcome po muli sa atin pong vlog. Sa araw na ito, kumusta kayong lahat dyan? I hope that everybody is fine. Okay lang po sana. It's, again, it's another day. Thanks God, it's a beautiful day. Today is our day. Today is a beautiful day. Yan nga po. Magandang araw. Well, let's talk about, again, about this election season, mga kababayan. No matter what, it's already in election season. Sabi nga nila, oy, bawal pa mga kampanya. Of course, we're not campaigning, but we're just discussing things, mga kababayan, which are very relevant sa ating po naman mga botanteng Pilipino, right? Oo, hindi yung laging nanonood lang tayo sa ibang mga bansa. Bakit sila asenso? Tayo hindi. Bakit sila may ganyan? Tayo wala. Bakit sila, ang yaman ng bansa nila, dati mahirap naman sila, mas mahirap pa sa atin. Oh, tapos sa Pilipinas, eto pa rin. Oh, lubog pa rin sa Kumunoy. Bah, yung mga tanong na yan, tinanong ko na rin po yan. Bakit nga ba? Well, let's move on to some observations, mga kababayan. We have about up to 10 observations every election season, right? Number one po dito, mga kababayan, let's discuss this one by one. Magkano bang bigayan dyan? Ayan, yung bang napapatawag ka sa kaibigan mo doon sa malayong lugar, right? Nasa Luzon ka, tatawag ka doon sa kaibigan mo sa Visayas, tapos sasabihin mo, pre, magkano ba bigayan dyan? Tatanungin ka naman, dyan, magkano ba dyan? May ganun na po usapan ngayon. Magkano pa bigayan dyan? Kasi sa iba't ibang lugar sa bansa, iba't iba yung amount na bigayan ng mga politiko doon sa mga butante. So, ito po ba ay malinaw na vote buy? Of course, yes. You cannot deny that. Talagang nangyayari sa bansa yan. Meron mo talagang bilihan ng boto. Oo, at ang kapangitan pa niyan, iba-iba presyo. Depende sa lugar kung ano nakasanayan. May lugar, alam ako, tag 5,000 per vote. May lugar na tag 2,000 per vote. Meron lugar tag 15,000 per vote. Paano kaya yon? So saan kumukuha itong politikong ito in particular ng pambili ng boto? At saan nila kinukuha yan? At saan nila babawiin niya? Kasi ginastos nila yan no? Naglabas sila ng pera during election campaign. And where do you think they're gonna get it back? Kababayan, investment yun no? Di ba pwede maglabas ng pera tulang balik sa bulsa nila? Right? Alam na natin yun. Kaya di tayo ma-asenso. Number 2 observation, paano mananalong kandidato kung hindi magbibigay ayuda? Ayun, nasanay na tayo salitang ayuda. Oh, panay na lang ayuda. Oy, may ayuda dyan. Hindi kami binigyan ng ayuda. Something. Yung ba salitang ayuda parang, alam nyo, pag ayuda sinasabi, nangyayari lang yan pagka may sakuna nangyayari sa bansa. May dilubyo na kailangang magbigay ng gobyerno, kailangan suportahan ng mga mamamayan dahil hirap sila, tinamaan sila ng kalamidad. Yun, doon lumalabas dapat yung katagang ayuda. Hindi yung basta na lang halos ginawa ng Diyos sinasamantala ng politiko, mamigay na lang ng mamigay. Tapos tayo naman tanggap lang ng tanggap. Pera naman natin yun no? Pera po natin yun. Ang malungkot pa niyan, hindi lahat nabibigyan. Kung sino pa yung totoon talagang nagkikaos at hirap na hirap, hindi naman nabibigyan At yung alam natin mga kababayan na talagang pwede naman sana mga kamag-anak pa ng mga politiko na kaupo, sila pa mismo ang tumatanggap ng ayuda. Ay, nakakalungkot. Number 3 observation. Eto madalas ngayon lumalabas. Ano ka ba? Duterte ka ba? O Marcos ka ba? O hindi Pilipino ako. Oo. Dapat hindi lang tayo nababrand sa dalawang ipiliado na yan. Yan mo, yung mga umuupo dyan, come and go yan. Darating sila, mawawala sila mga kababayan. Papalit-palit lang yan. Pero yung pagiging Pilipino natin hindi dapat napapalitan. Oo, kung ano yun, kung sinong mas may concern sa bayan at ang ginagawa para sa bayan, doon tayo dapat. Hindi dapat tinatanong, kanino ka ba? So hindi dapat yung brand na ganun. Yun yung naririnig po natin. Pangapat, sinanay tayong mabigyan lang ng pera, boboto na. Ay ganun mas gusto nila, ganun na lang no? Magkano ba dyan? Bigyan lang meron, boto na sa akin yan. Ganun yung ugali ng mga kandidato. Masakit po yan mga kababayan dahil nagmumukha tayong pera no? Pag panahon ng eleksyon talaga Number 5 observation. Nais nila maging mahirap na lang tayo lagi. O nga naman, mas gusto, walang aming politiko dito, pero mas gusto nila mahirap lang tayo. Yun naman, pagka mahirap ka, vulnerable kang bigyan. Di ba? Tatanggap ka, wala ka pera kung sa panahon na namimigay sila, wala ka pang biling bigas, di ka tatanggap?
Di ba? Tatanggapin mo, pipilitin mo tanggapin kahit sinusukan na ng sikmura mo, tatanggapin mo pa rin para lamang makaraos sa araw na yun. Masakit po yan, pero yan po'y katotohanan. Panganim, tatakbo sila dahil feeling nila sikat sila at may pera. Ganito na po ngayon eh. Oo, kahit wala naman silang sapat na pag pinag-aralan sa bagay na yan at gagawa ng batas o maglilingkod ng bayan, basta pakiramdam nila sikat sila, takbo sila. Ganun ho eh. Ganun po tayo tinitingnan. Hindi na natin tinitingnan kung ano ba yan, may kapasidad ba yan? Hindi eh. Basta sikat, go na. Kaya sinasamantala tayo ng ilan. Pakiramdam nila sikat sila. Nag-vlog lang sila minsan. Sumikat lang sila sa bayan. Takbo na ulit. Takbo na agad. Pakiramdam nila, we will win kasi sikat tayo. Right? And number 7 observation, ang panahon ng eleksyon ay panahon ng kitaan. Parang nakakalungkot mga kababayan, but it's so sad to say that. Pag panahon ng eleksyon, panahon ng kitaan, ano yan? Naglalabasan ng pera pagka election time? Is that true? Yes, it's very true. Nagugulat ka na lang, saan naglalakala mo ng pera? Ba't nagkaroon ng pera yan? Kumbaga, parang inuhoard nila yung pera nila. Pagdating ng eleksyon yun, nilalabas na nila, bilihan na. Ganun na po nangyayari mga kababayan. Pangawalo, politiko, namamansin lang pag election campaign. Totoo naman na, papansinin ka lang naman talaga pagka election campaign Pagka walang kampanya, bala ka sa buhay mo. Right? Halos hindi ka lumingon Kasakay lang na sasakyan nila. Buti ko lingonin ka pa. Sino ka ba? Constituents ba kita Kahit ka constituents, hindi nalililingon namamansin lang talaga pagkampanya. Sad? But it's true. Right? Pang-siyam, mahalaga pa ba ang track records at performance? Ewan ko sa inyo. Tinatanong yan sa lahat ng Pilipino. Is that still important? A solid track records and performance, yung mga nagawa nila, is it really important? Does it matter now? Or what it matters kung sino makapagbibigay ng kulay dilaw na pera at kulay blue? Yun, ganun na yata nagmamatter ngayon. Nakakalungkot pag ganun ang takbo ng bayan. Pang-sampo, kailan tayo matututo? Yan din yung tanong ko, kailan tayo matututo? Pagkatapos nga na naman tayo, reklamo tayo ng reklamo, ganito, ganyan. May kasalanan tayo, tayo mismo, hindi tayo natuto. Lagi na lang, kaya we're being disadvantaged, we were take advantage tayo, tinitake advantage tayo ng mga ito. Ubulol tuloy ako, tinitake advantage tayo ng mga ito. Nakikita nila, dapat mahirap lang tayo. Lagi tayong naghahangad na mabigyan nila ng pera, madampian man lang ng ating mga palad. At pagka nangyari yun, panalo na sila. Ganun ang tingin nila sa atin. We're just commodities on their eyes, mga kababayan. Nakakalungkot. Nasaan ang dignidad ng Pilipino? Kaya nga, yung mga magagaling sana mga kababayan na lingkod bayan, hindi na natin nilalagay, ayaw na natin suportahan kasi mas merong sikat napanood mo sa TV, napanood mo sa vlog, eto na naboboto ko, hindi na po iniisip ng maraming botante ang importansya ng pagpili na maglilingkod sa bayan. Usapin po yan ng paglilingkod sa bayan, hindi yung kwentong kutsero lang, hindi yung simple lang, napakalaga po niyan, at dahil mahalaga yan, dapat mag-isip tayo bago natin gawin yan. We still have days to go, we still have months to go. Mayo pa naman ang eleksyon mga kababayan, but campaign is fast approaching, so we really need to, kailangan mag-isip tayo mabuti and what are we going to do, right? At sa usaping yan mga kababayan, today is the last day of the filing of the certificate of candidacy. I am begging, doon sa mga karapat dapat tumakbo siya. Sabi nga nung kahapon mga kababayan, sabi nga will you allow those people na hindi naman dapat paupuin na lang kahit wala naman talaga silang binatbat dyan, upo na lang kasi wala naman choice ang tao. Tapos ikaw, alam mo may kapasidad ka, alam mo may kakayahan ka, but you remain silent at wala kang ginawa. It's a question of responsibility. Oo, maawa naman tayo sa bayang Pilipinas kung lahat na lang nanguupo, mga kababayan, tatanga-tanga, naging senador, tatanga-tanga, hindi alam kung anong gagawin. Nakakalungkot ang bayang ito. Nakakahiya. So, meron na akong parang gusto ko na mag-migrate. Parang gusto ko na mag-migrate. Pag ganun na lang lagi, kung bibigyan ko pagkakataon, mag-migrate ako, pupunta ako North Pole at South Pole. Bahala na si Batman. Basta, wag na sa Pilipinas. Kakalungkot, pero ang problema kasi Pilipino tayo Isa lang bayan natin, Pilipinas lang If we allow na mapabayaan itong bansang ito, paano na? Papayag ba tayo ganun na lang mangyari sa kanila? It's a question of responsibility. Ano ba ang pwede natin gawin? And dahil election season yan, this is the right time to talk about these things, mga kababayan. Ito yung tamang panahon to talk about these things. Ilagay natin ito in context. Pag-usapan natin to sa susunod natin mga vlog. I am urging, mga kababayan, I want Senator Richard D. Gordon to run again as a senator. Right? He must run again. Kailangan siya ng bayan, kailangan siya ng mga Pilipino, kailangan natin siya.
na magkaroon naman tayo ng maganda at exciting na pagdinig sa Senado tuwing may mga malalaking issue na dapat pag-usapan. Maraming po salamat. Till next vlog. Good day. And I became mayor of Olongapo for 13 years. So I know local government very, very well. We did the color code, we did disciplining, we did peace and order. Ours was a very peaceful town when I was mayor. Mga Pilipino yan, unang-una. Pakita mo naman na mahal mo yung bansa. Maraming tayong walang trabaho. Pag 40 anyos ka, mahirap ka na makahanap ng trabaho rito. Maraming contractual. Wala tayong foreign direct investment na dapat dalhin dito para sa ganon magawa at magkaroon ng pagkakataon ang mamamayan makakuha ng mahusay na trabaho.